proceed, allow me to read a passage sa Esther chapter 4 verse 14, and it says here, "For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this." I do not know if you are familiar with the story of Esther, na ito yung panahon na the whole Israel, the whole Jewish nation was facing annihilation, no? Papatayin sila. Mayroong isang mama na ang pangalan niya ay si Haman at gumawa siya ng paraan para patayin lahat ng mga Hudyo. Galit na galit siya sa mga Hudyo. Pero ito yung time na yung kanyang si Esther naging queen na siya, napili siya pero hindi alam na Hudyo si Esther. And then yung kanyang tito, si Mordecai, nagpapaalala no, patungkol sa kanyang pwedeng gawin kasi nandun siya sa kaharian, no? Siya ay isang queen. At ang maganda dito yung sinabi nga paalala na who knows whether you have not attained royalty for such a time as this. Parang pinapakita dito sa verse na to na bawat tao, bawat pangyayari, merong purpose ang God. No, merong purpose ang Diyos. Kaya ito yung panahon na kinausap ni sa pamamagitan ng kanyang mga alagad ni Queen Esther, sinabihan niya na may purpose ang Diyos kung bakit ka nilagay sa ganyang situation. Kaya yun yung sa akin tayo bilang mga sa panahon natin ngayon, wherever we are, God has a purpose, God has a reason, and I personally believe na tayo ngayon ay kung ikaw ay mananampalataya, naniniwala ka sa Panginoon Hesus bilang Panginoon at Manliligtas, tayo ay merong panawagan na una sa lahat ipamuhay natin yung kanyang salita. Pangalawa, ibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung palaala sa atin na kailangan nating panghawakan. At yun nga, we have attained royalty for such a time as this. This is an opportune time kasi may global crisis tayo ngayon, di ba, Rhea? Nagkakaroon na ng Yes po. giyera, nagkakaroon na ng kung ano-ano, maraming threats, wars, rumors of wars, yung ganon. Kaya we really have to shake up, no? We really have to be attentive kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Let us pray. Father God, we praise and we thank you, Lord, for reminding us your word and for letting us know, Lord, that you are a sovereign God. You are the God that who knows our past, our present, and even our future. Lord, we entrust everything into your care. And even right now, Lord, sa aming pag-aaral, sa pagpapatuloy po ng aming pong pagtatalakay ng mga iba't ibang pakay patungkol sa spa management, Lord, give us your wisdom, your knowledge, and we even pray for those who are still coming in, who are not with us right now, Lord. You go with them, O Lord God. And Father, thank you so much for your goodness and your loving kindness. This we pray in the name of Jesus. Amen. Mm. Okay, so tuloy tayo and last meeting, ang ating topic is nagkaroon na tayo ng discussion on the days and nagkaroon din tayo ng discussion regarding doon sa ano yung destination spa. In your own idea, Rhea, ano yung anong pagkakaunawa mo ng destination spa? Destinations pa yung ano po yung kung kung saan po na mas maganda yung ano tawag po doon yung pupuntahan nung parang ako po gusto ko pong mag-relax ng itong spa na to yung pupuntahan ko kasi alam kong marerelax ako dito sa spa na to, ganun po yung pagkakaintindi ko. Pagka doon naman po yung gusto kong mas hard yung spa na parang ibang klaseng spa naman po yung pupuntahan ko, mas deeper po yung massage nila. So itong spa na po na ito yung, kasi marami po iba-ibang klaseng spa po, di ba? Meron pong mga Thai massage, mga Swedish massage, ganun po. Parang ganun po yung pagkakaunawa ko dun sa distinguished spa. Kung Okay, saan, tama po ba? partly correct. Kasi ang una sa lahat, di ba meron yung nauna na discussion is about day spa. Yung day spa, yun yung spa na ma-avail natin yung service within the day.
no? Yes po. Yung mga 1 hour, yung sinabi mo kanina, Swedish massage, Hawaiian lumi-lumi massage, yung mga pampering na sinasabi. Yes However, po. ano lang, parang recap ko lang yung na-discuss last meeting na pag sinabing destinations pa, number one, ito ay talagang sasadyain mong pupuntahan. Okay? And Mhm. and that would mean, siyempre kung malayo yung lugar, kasi hindi lang siya yung nasa tabing highway. Pag Yes destination po. pa talagang nasa liblib na lugar 'yan, no? Halimbawa, yung The Farm, no? The farm at San Benito, no? This is in Batangas. Talagang Yes. liblib na lugar siyang pupuntahan mo, pero pagdating mo naman doon, talagang nandoon lahat ng amenities na napakaganda, may view, may tahimik, tapos ayun. And in other words, kailangan mo magstay, meron siyang may package sila na overnight stay. Yan, no? So ibig sabihin matutulog ka doon it could be an overnight stay, it could be a few days stay or more, no? Yes Um, po. for a purpose, halimbawa, gusto mong magpa-detox, yan yon. Kasi kailangan mo na magpa-detox ng mga ilang araw yon, no? Kailangan ng cleansing sa katawan, ilang araw yon. So, yun yung primarily ang pinaka-kinikator ni Destination Spa. People who would go there for hindi lang siya para lang mapamper for an hour or two, kung hindi po maghapon po siya na nandoon, marirelax. And I remember when we had a chance, kasi nung dati isa akong officer ng Spa Association of the Philippines sa Manila. Meron kaming tour, no, doon sa San Benito, at napakapansin-pansin kasi yung pagpunta namin sa The Farm, ano pa lang, no, sa entrance pa lang, ano na, meron na silang paalaala, no, na merong area lang na pwede mong gamitin o dalhin yung iyong cellphone. Beyond that area, wala ng cellphone. No? Bakit? Kasi gusto nila na ma-maximize ng mga guests yung kanilang stay. Tsaka, whether we like it or not, medyo may kamahalan, no? May kamahalan ang destinations pa. In fact, kaya mga clients niyan, mga foreigners, no? Karamihan yung mga dollars, no? Or mga elite, no? Yung mga ganon, na kaya nila gumastos ng malaki for such a service. Now, for today, Mhm. ang ating pag-uusapan ay ito na yon, no? Ito yung kasunod ng ating pag-aaral sa mga iba't ibang spa sa massage industry o sa spa industry, at ito ngayon yung medical spa. Ano ba ang medical spa? Ano yung ano ba yung pagkakaiba ngayon ng medical spa doon sa ibang mga spa? I'm sure nakita mo na yan, Rhea, di ba? Naririnig na natin Yes yan, po. ano yung mga medical spa. However, before we go into that, tingnan naman natin ano ba yung ating learning objectives, no? Ang ating learning objective for today is for you to be able to define what a medical spa is, ano yung medi-spa, and to be able to differentiate kung ano yung pagkakaiba niyan sa day spa, no? Kasi yung kanina na-mention mo yung service na massage, na Swedish, which is normally being offered sa isang day spa. Okay? And then, pangalawa, ma-identify natin yung ano ba yung tinatawag na core categories, no? Ano ba yung core service na maging pagkakaiba niyan sa mga day spa or even sa nabanggit natin kanina yung destination spa. Ma-distinguish din natin kung ano yung tinatawag na aesthetic medical procedures at yung tinatawag din na traditional treatments. Okay? And for the third objective is for you to be able later on to explain, no, the importance of medical supervision and the roles of the personnel sa ilalim ng medical spa, halimbawa ng medical director, ng nurse, ng esthetician, no, at sa ilalim ng tinatawag na compliant med-spa operation. Okay? So ayun yung ating mga pag-uusapan at tatalakayin natin sa ilang saglit. Now, ano ba ang definition ng medical spa, no? Ano ba ang definition ng medical spa? Perhaps you might say already na, well, of course, sir, 'di ba? Pag medical, ibig sabihin may kinalaman yung mga gamot. Tama?
Yes po, tama po. Oo, may medication na sinasabi. Ngayon, dito sa ating notes, sa ating slide, mapansin natin, ang kanyang definition ay, sabi nga dito, a medical spa is a hybrid facility. Okay? Pag sinabing hybrid, mixture siya, no? It's a mixture of two things. Sabi nga dito, it's a blend that blends the what? The relaxing, pampering environment of a traditional day spa with the advanced results or results-oriented procedures, no, na tinatawag na mga interventions, oriented procedures of a medical clinic, no? So ibig sabihin nun, ano siya, isa siyang medical clinic na ang kanyang forte, ang kanyang focus, ang kanyang main objective ay magbibigay ng hindi lang pampering at hindi lang magkakaroon siya ng kumbaga ng relaxation, kung hindi magkaroon din po siya ng ika nga ng beauty care to the maximum level, no? Kasi iba yung maging approach niya, no? So essentially, pag sinabing Medispa, ito ngayon yun, pinagsama siya na may relaxation at mayroong pampering, and then mayroon siyang mga advanced procedures, medical procedures para ma-achieve na isang client yung kanyang purpose for visiting that spa. No? So in other words, ang kanyang pinaka-core definition, sabi nga dito, a medical spa operates under the supervision, okay? Under the supervision of a licensed healthcare professional, tulad halimbawa ng isang physician, doktor, mga registered nurse, physician's assistant that offers non-surgical procedure or aesthetic treatments in a spa-like setting. Okay? So ibig sabihin nun, uh, hindi lang siya basta nag-operate by itself na walang mga highly trained at even licensed na mga professionals, no? Which shows it different from the day spa. Ang day spa kasi, kailangan mo lang therapist or probably isang licensed massage therapist, and then of course yung receptionist, that's it, no? Pwede na siya mag-operate. Pero when you talk about the medical spa, you're talking of a structure na kung saan ay merong licensed na doktor na siyang on top of everything, and then merong mga nurse na mga assistants, no? And the other, no, probably yung mga estheticians and even the massage therapists, no? Pero yung kanyang setting is spa, no? Ibig sabihin nun, talagang doon pa lang makikita mo relaxing na, no? Relaxing na. Again, ano ba yung kanyang key characteristics? Ano ba yung main characteristics ng isang medical spa? Okay, here in our slide we can see that number one, yung tinatawag na medical oversight. Okay, ano ba yung medical oversight? Ibig sabihin nun, merong isang medical practitioner, may isang licensed na doctor, medical director na siyang tumitingin sa lahat, no? Sa lahat ng procedures. At sabi nga dito, they are not physically present to every single treatment, and yet ano niya, hawak niya lahat ng mga procedures sa buong clinic, no, sa buong spa. Okay? At ang sumunod naman ay yung tinatawag na results oriented. Pag sinabing results oriented, ang kanyang focus is to achieve whatever it is that the client wants. Okay? So, ibig sabihin doon, kung gusto halimbawa, gusto ng client matanggal yung wrinkles niya, no, sa ilalim ng dito sa kanyang eyeline na sinasabi, then dapat, pagkatapos ng treatment, wala na yung kanyang, wala na yung wrinkles na yon, no? Ibig sabihin doon, very clear yung results. No? Very clear yung niya, yung kanyang output. Okay? So, yun yung sinasabi dito na ito ay kaakibat, may kasamang relaxation, pero yung kanyang mga surgical needs or mga aesthetic mga needs na sinasabi or goals or objectives ay na-accomplish. Okay? Yung pangalawang karakteristik ng Medispa is yung tinatawag din nating relaxing environment. Okay? So sabi nga, unlike a cold
called sterile doctor's office, the space is designed to feel a warm, welcoming, and luxurious. No? So, ibig sabihin nun, um, unlike yung sa mga regular na clinic na napupuntahan natin, no? Wala masyadong yung mga regular clinic, di ba? Wala masyadong amenities, no? Ano lang siya, basta mayroon lang desk for the medical assistant, and then yun na may higaan lang diyan for lying in ng mga consultations. Yun na yun, no? Yun na yung clinic. Pero sa Medispa, medyo mas defined, no? Doon pa lang pagpasok mo lang, talagang garboso na, no? Ibig sabihin maganda na, no? Maganda na yung environment, tsaka welcoming, and even ano pa yan, may music pa yan na relaxing music, no? So ibig sabihin noon yung kanya environment is deemed, and ano siya, ang ano niya is a purpose of which is to make the client feel very very comfortable. Okay? Kaya lang, yan, tulad ng nabanggit na natin kanina, medyo may kamahalan. Kasi nag-i-invest yung doktor doon no? Doon pa lang sa physical na setup niya, sa kanyang physical na attributes. Malaki ng gastusin doon, no? Kaya ang pumupunta, may yung mga, sabi nga ng iba, yung mga can afford. Yung may extra money for this kind of service. Okay? Ang pang-apat, pang-apat is the non-surgical service. Ano po yung non-surgical service niya? Sabi nga dito, it's Medispa's focus on minimally invasive or non-invasive procedures. Ano ba yung minimally invasive? Okay. Ano ba yung, pag sinabi natin minimally invasive, hanggat maaari, walang paghuhubad. No? So, or kung mayroon man, very slight lang. Okay? Ang sabi nga dito, they do not perform major surgery, halimbawa facelifts or liposuction, which requires a hospital or accredited surgical suite. No? So iba din yung setup noon, no? So kaya nga dito hindi ano siya, no, it's more on the facial thing, no? More on the skin thing, no? Sa integumentary yung kanyang tinitreat, no? Pero hindi siya maano talaga, walang invasive. Pag sinabi kasi invasive, yung talagang tinutusok mo na siya at hinihiwa mo na siya sa loob. Ganon. Okay, so yan yung main characteristic ng ating pong medical spa. Now, let's try to make a comparison between the day spa and the medical spa. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? No? So number one, makikita natin dito na yan, ang supervision, tulad sabi natin kanina, licensed, either licensed therapist or esthetician, no? For a while. Mm. So yun yung ano niya, meron siyang supervision from someone who's licensed either as a therapist or as esthetician. At kasama na rin yung sinabi natin kanina na medical practitioner. Okay, the primary goal ng ating day spa is we're referring to medical spa sa ngayon is kung day spa naman, relaxation. Okay? Relaxation yung kanyang pinaka-focus or pampering. At it only happens in an hour or two. Matagal na yung 2 oras. Okay? Sa medical spa, meron siyang clinical results, no? So ibig sabihin no, kung nagpa-toning ka ng skin, dapat very clear yung result noon. Merong medical basis no ng result. And then when it comes to services, yan, pag day spa, massages lang po, may kaunting facial probably, pero more on the focus is on the pampering side, massages, no? Massage siya. Okay? However, sa ating medical spa, meron siyang facial, body treatments, fillers, may kasamang lasers, and chemical peels. Okay?
So, ayan yan, no? Risk level low, moderate, ang risk level sa sa day spa is low. And then pagdating naman sa ating pong medical spa, moderate, no? And this requires medical knowledge. Okay? Now, when it comes to regulation naman, pag sinabi nating day spa, hindi masyado siya mabusisi regarding sa operation. Kasi ang kailangan mo naman sa day spa is kailangan mo naman ng therapist and then LMT. Hanapin kasi yan sa Business Bureau. And then, of course, yun na yun. You could operate already. No? Whereas when you talk about medical spa, marami siyang hahanapin. No? Dadaan pa yan sa DOH. Dadaan pa yan sa yan, kung ano-ano mga government offices na nire-regulate yung mga ganitong klaseng operation. Okay? But primarily, the Department of Health. Okay. Now, moving forward, ano yung kanyang categorization ng treatments? Okay? So, ayun, malinaw na kanina, pag day spa, ano yun? Pampering lang siya, no? So, doon siya nakafocus. Pero dito sa ating medical spa, mapapansin natin na ang number one kanyang category is aesthetic medical procedures. No, ito 'yon, sabi nga natin kanila, kailangan ng i-oversee ito ng isang doktor, no? Mayroon siyang medical oversight. Ano yung mga treatments? There are treatments that affect the deeper layers of the skin or the body structure and carry higher risk, thus requiring a medical professional. Ayan, no? So, ang ano na yan, ibig sabihin palalim na siya ng palalim. Okay? Meron siyang tinatawag din na injectables. Ayan. So, Botox to relax the muscles and reduce wrinkles, no? So, maano na procedure yan. It would take time even, no? Hindi lang siya mangyayari sa isang ilang minuto, but it might take even hours. Okay, meron tinatawag na dermal fillers. Ayan, katulad nung Juvederm or Restylane to add volume. So, ayan, highly medical na mga treatment. Okay, ang sumunod naman under this category is the laser and energy-based treatments. So, ano po yun? Kasi ngayon, uso na ngayon yung pagkakaroon ng tinatawag na laser hair removal. So may mga iba yung gusto nilang magpatanggal ng mga buhok sa kung saang parte ng katawan, hindi na yung katulad ng araw na mano-mano, no? Yung Brazilian wax na sinasabi. Ito, high-tech na, no? May laser nang ginagamit. Okay? Laser skin resurfacing, intense pulse light for pigmentation, radio frequency, skin tightening. Ito lalo na sa mga kababayan natin na medyo nagsasag na yung kanilang mga skin, no, due to age, o yung mga iba naman ay dating medyo ang tawag nun, ah, yung kanilang balat, yung adipose tissue makakapal, and kailangan siyang i-tighten kasi nagsasag na nga siya through the years. So yan yan, gagamitan na siya ng ganitong type of technology, no? The IPL or intense pulse light. Okay. Ang sumunod na category o element ng category 1 is advanced chemical peels. Ito yung deeper peels that penetrate beyond the superficial skin layer. No? So, hindi lang siya pang surface, hindi lang siya pang labas lang ng balat, no? Kung hindi, ito ay nasa dermis na. Hindi lang sa epidermis, kundi siya nasa dermis na, no? Nasa looban na siya. Okay? And also, we have this what we call as the body contouring. Pag contour is yung parang in-sculpt, no? Hinuhugis. Ito ay patungkol doon sa mga tinatawag na non-surgical fat reduction procedures. And of course, panghuli, vitamin, IV vitamin therapy. Pag sinabing IV therapy is intravenous, drips for hydration and for wellness. So ito na yun, ginagamitan na siya ng dextrose. Okay? Actually, marami pa yan siya as time goes by, lalo kasing naging high-tech na yung ating panahon,
Kaya marami na siyang mga kaparaanan. Kaya nga minsan sabi nga ng ibang mga experts, sabi nila yung ating wellness industry, ang kanyang generate na income every year is it runs to billions, no? Kasi talagang ang tao, as long as mayroong capacity, mayroon siyang means, talagang yun ang gagawin niya, no? To look younger, to remove all the mga pigments na yan na kailangan maging maganda, maging attractive, no? Kaya minsan sabi ng ano, it's even going to vanities already, no? Talagang luho na siya. Kung may mga taong walang magagawa sa pera nila, hindi pinupokus na doon sa mga bagay na kung saan pwede nilang paggagastusan ng malaki. Okay? So we're talking of the category number 1. Now, what about the category number 2? Let's take a look at that. Sabi nga dito, ito na yung papasok yung traditional spa services. Okay? Otherwise, also known as the add-ons. Okay? Kung sa day spa, ang main ang core service niya is yung masahe. Dito po sa medical spa, it has become what? It has become an add-on. Okay? Parang dagdag na lang siya, no? Parang magko-complement na lang siya. Hindi yung pinaka main reason kung bakit pumupunta yung client doon. Okay? Secondary na lang siya. So, ibig sabihin po noon, ito yung mga serbisyo na nakikita sa day spa, merong relaxation at merong complementary care. Ayan, no? So, they are typically performed by licensed estheticians or massage therapists, but not the medical staff. Okay, so very clear. Yung pampering side, yung mga add-on na yan ay ginagawa ng mga estheticians, no? Or mga LMT, licensed massage therapist. Pero hindi na po kasali dyan ang mga medical staff. Kasi mahal ang oras ng mga to no? Kaya yun, pagdating sa mga add-ons, ang ginagawa na yan ng mga ibang mga therapist or ng mga staff. Okay, so you have the facials. Yan. Superficial, ibig sabihin nun, nasa lang, epidermis area ng balat. Of course, as we all know, massage therapy, Swedish massage, it could be Hawaiian lumi-lumi massage, no, or other form of massages. Body wraps and scrubs, ayan. Waxing through although sa medical spas, as we have said, ay gumagamit na sila ng laser, no? Yung IPL kanina, yun na yung kanilang ginagamit, no? And the key concept here is that a client might come for a Botox treatment, which is medical, no? Which is a medical provision or treatment, then adds on a relaxing massage para makumpleto yung kanyang experience, no? So I remember at one time, nung nagkaroon kami that was a few years ago, uh, part ng aming masabi natin incentive bilang officer ng SPA Association, nagkakaroon tayo ng mga opportunity para umattend ng mga wellness summit, no? And I was able to attend the Asia Pacific Wellness Summit. At normally yan ginagawa sa Thailand. Ang Thailand, kapansin-pansin sa kanila, sa ngayon, ang kanilang setup, yung kanilang hospital ay tinatapatan din siya ng isang facility na nagko-complement doon sa hospital treatment. Ibig sabihin no, parang katulad ng medical concept, no, medical spa. Bakit kamo? Kasi ang kanilang ang programming ng isang hospital, ito yung mga high-end na mga hospital sa Thailand na before you take any massage or any medical procedure, dadaling ka doon sa kanilang parang spa din, no? Wherein you would experience all the pampering, no? That's before the treatment, or pagkatapos ng treatment, just the same, dadaling ka uli doon, no? Para that makes the whole story complete, no? Kasi nagpapa-treatment ka, na-stress ka, na lahat yun, kaba mo na everything, and then gusto nila na bago ka lumabas, umaabot ka na rin sa isang level na na-relax ka ng husto. Okay? So, what I'm saying here is nagko-complement lagi. Sa Manila,
Sa Manila. Nasaan ka ba ngayon, Rhea? Saan ka located? Nasa Pangasinan po ako, sir. Pangasinan, di ba? Diyan kayo mag-open. Are you familiar with the St. Luke's? Yes po. Okay? Or even the PGH, Yes PGH. po. Yung PGH ngayon, um, parang a few years ago, alam na namin yan na meron din silang meron na silang alternative healthcare, no? Sinasamahan na nila ng ganon. Hindi lang sila purely medical, kundi kasama na yung alternative healthcare. At kasama na rin, katulad sinabi natin, even the massage. Ganon, no? So Mhm. medyo sila, no, advanced sa kanilang concept, which I think it's really the trend right now, no? Yung massage even, yung massage, meron siyang tinatawag na ano ba yung term nila doon? Meron silang tinatawag na paradigm shift. Yan, that's the word. May paradigm shift. Ano ibig sabihin ng paradigm shift? Ang paradigm shift is, halimbawa, ng massage, tulad sinabi natin, yung massage ng araw, for as long as mabigay mo yung hagod na gusto ng client, sold na yon. Okay? Pero habang tumatagal, yun nga, nagsi-shift, no? Nagkakaroon ng paradigm shifts. Ano yung ibig sabihin nun? Yung client hindi na masasatisfy nung dating mong masahe na maingay, di ba? Ewan ko lang kung na ano mo yan, yung paingayan ng araw, di ba? Yes po. Talagang lalo na yung mga taputment, talagang ganun. Tapos may mga ano pa yan, mga style-style pa yan na kung ikaw nagpapamasahe, magigising ka, no? Pero ngayon ang Mm. shift is tahimik na, no? Kaya kung mayroon mang taputment, medyo light na 'yon, no? Ang main objective is to really give the maximum pampering benefit to the client, no? Talagang marirelax ka. Talagang mai-enjoy mo yung masahe. Yun yun. Tsaka, hindi na lang siya nakakonfine doon sa massage itself, kaya nga ngayon, kailangan na yung mga operators mag-invest na sila ngayon sa kanilang facility. Kailangan yung area nila malinis, maganda, no? Minimalist, yung mga ganon, no? Na parang pagpasok mo pa lang, sa amoy lang, sa scent, na-relax ka na, no? Kasi yung maamoy mo, ang sarap na ng amoy. And then yung ilaw niya, very subdued. And then the music, ang ganda. Yung ganon, no? So that's the shift that we're talking about. So, ganon din dito, no? Hindi lang siya magkakaroon ng medical treatment like Botox, kundi yung may relaxation na rin. No? So, which complements the whole thing. Di ba? Yun yung kanyang yun yung nangyayari dito. So, nagko-complement na siya ng gusto. Now, moving forward, ano yung staffing structure? Tingnan natin ngayon paano yung kanyang manning, no? Yung kanyang composition ng kanyang staff. Okay, like what we mentioned kanina, na on top of everything is the medical director. Although hindi siya maaring present in every procedure, pero this doctor is the one that oversees the whole operation. Yan. Okay? Bihira lang ang medical director ang siyang nag-handle ng mga procedures. Okay? Ang sa kanila kasi more on the oversight ng operation. Okay. So yan. Siya yung nag-prepare ng protocol and yun nga, kung magkakaroon ng issue, siya yung harap doon pagka may problema, no? He is the one that's legally responsible for the procedures performed. Yan. Yamang siya ay isang medical practitioner. Okay? So, they may not be on site 24/7, but they are available for consultation and establish standing orders for the staff. No? So, yun yung pinakapangunahing gawain ng medical director. The next one, the next layer, makikita natin dito ngayon is yung mid-level providers. Sino-sino po yon? Ito yung mga nurse practitioners or the physician assistant. No, ibig sabihin no, ito yung yung alalay ng doktor. Sila yung nasa second level, no? They are highly trained medical professionals who can perform any or many advanced procedures. Ayan, no? So yan na yung kanilang yung gamay nila yung mga equipment, no? Na mga medical equipment.
At sila yung nagkakandak ng mga consultation and then sila naggumagawa din ng treatment plan na sinasabi. No? Kasi pagka mayroong isang magpapakonsult, ah, kailangan yan, malinaw yung kanyang procedures, no? At even yung timetable. Ito yung gagawin sa day 1, ito yung gagawin sa day 2, ito yung gagawin sa huling araw, mga ganun, no? So, ano kasi, hindi naman yan agad-agad na nagagawa sa maghapon, no? There's certain medical procedures na it takes days and even weeks to complete. Okay? So, yan yung gawain ng ating mga medical level providers. Now, the third part o the third element ng isang medispa, ang third layer, ito na ngayon yung mga registered nurse at mga licensed massage practitioners, no? So ito na po yung mga sila na yung gumagawa ng mga injectables, no? Yung sa Botox, and then operation ng laser equipment and others under the direction of the medical doctor. Okay. So yun yung ano niya. Of course, yung mga licensed estheticians, hindi nakalagay dito yung mga licensed massage therapist, no? But just the same, yun yung kanilang gawain, no? So they complement and they stay. However, kapag estheticians kasi, hindi naman sila, they are not allowed to do injections. No? So hindi sila allowed na mag-perform ng mga injectables. Okay. Same is true with the licensed massage therapist or the LMT. Yan. And the next layer, ayan, ito na yung front desk and management, no? Sila naman yung nag-entertain ng mga client, and then sila yung first line of defense, ika nga, no? Pagka may pumapasok, sila yung nag-i-screen, sila yung nag-arrange nung anumang transaction na kailangang gawin together with the medical staff later on. Okay? And yon, sila yung nagpa-pricing na rin, no? Kung magkano yung service, kasi at the end of the day, ito ang pinag-usapan dito kung magkano eh, no? Okay. So sabi nga dito, it is important to note that regulations vary differently by country. Oh, even by in our case, it varies sa kanya-kanyang mga LGU, no? Kasi yung bawat local government unit, may mga patakaran sila na kailangang sundin. Okay? Kaya ngayon, walang hard and fast rule when it comes to how these medical spas are being operated on or how they operate in a certain area. Ayan po. But what we've been discussing is generally, yan yung kanilang mga patakaran. Okay, next. Ayan, magkaroon tayo ng we'll now proceed sa isang case study. Okay? Ang senaryo, okay, ang senaryo is, pakibasa nga Rhea. Scenario, 45 years old, professional walks into a medical spa. She Mm, has never had any cosmetic works done before. She mm, says she is starting to notice fine lines around her eyes and wants to look fresher but not different. mm. She is nervous about looking fake or unnatural. Okay. So, here is the scenario ng isang first-time client. No? Assuming lang, kung ikaw yung nasa front desk, how will you handle a client like this? Ah, I will offer po yung pong ating medical spa. Okay? So, Oo. paano mo, ito yung kay Ale, no, 45-year-old professional, yun yung kanyang, meron siyang fear, no? Meron siyang takot, no, na, oh, ma'am, ano kaya mangyayari? Pero may napansin ako, may mga guhit na sa aking ilalim na aking mata. And I want to look younger. I want to look fresher. Pero, meron Yes. siyang kaba. Ano yung Opo. una mong gagawin? Ah, First po, i-welcome ko po muna yung guest po sa ating Mm, medical spa. I-explain din po namin yung pong spa natin na
we are handling po na nag-o-offer po ng best po na makakatulong po sa kailangan niya pong treatment po na hindi po siya matatakot dahil Okay. hindi po tayo gumagawa ng mga yung non-invasive, ay ganun po ba? Yun Okay. pong non-surgical po naman yung ano, kaya wala pong dapat ikatakot dahil we are performing po ng ano naman po, ng non-surgical ano po sa mga Sure. clients. Okay. Yeah, the first thing you said, nagustuhan ko yung sinabi mo eh. Kailangan mo siyang kasi nagne-nervous siya, kinakabahan siya, hindi niya alam yung gagawin niya kasi first time niya nga eh, no? Hindi siya Yes yung po. katulad ng iba na labas masok na lang sa medical spa. Parang ano na lang yan, parang sari-sari store na lang sa kanila. Na sanay na Yes sila. po. Pero yun, tama sinabi mo, una pa lang i-appease mo siya, no? Bibigyan mo siya ng assurance na, ma'am, relax ka lang po. No, you are in Yes good po. hands. No, hindi ka po maano po rito. We will give you the best service that you would beyond your expectation. Okay? Yes po. So, anyways, yun yung first na ano natin, na maging ano natin, na maging approach natin. But in the next slide, we can see here, meron silang tinatawag dito na ano yung paano yung client journey, no? So to answer kanina yung kay ma'am na pumasok, nakabado siya, dito na ngayon papasok itong ano natin, no, yung ating kailangan nating gawin. Okay? Number one, consultation. Okay? So, kailangan alam natin paano natin tatanin yung client kung ano yung kanyang mga condition, ano yung kanyang mga preferences, ano yung kanyang ine-expect na mangyari. Yung gano'n, no? Aside from the fact that you will be talking about the cost itself, kung magkano. Okay? So, ayan yung una, no? Kaya, but the first thing, foremost of all, is yung sinabi mo kanina, kailangan alisin natin yung fear na yan. Okay? Kasama na yan, habang nag-uusap na kayo, medyo mapapanatag yung kanyang loob, no? Because we are slowly trying to introduce to our client that, ma'am, don't worry about anything. We will take care of you. And then, actually, meron naman kaming doktor dito. Siya na pong bahala kung magkakaroon man ng anuman ang mga kailangang gawin pertaining to your condition. The second one is, how do you explain the options? So, ano ba yung mga options na ibibigay mo? Kaya nga critical dito yung receptionist, no? Kailangan meron ka ng options agad kung ano yung sinabi niya, kung pag sinabi niya gusto niya matanggal yung mga lines sa kanyang ilalim ng mata, ano yung mga options na mga gamot, na mga procedures na pwedeng gawin. Okay? And then, of course, yan, tulad na banggit na rin kanina, ano yung kanyang expectation? So, the expectation is to remove the lines, the wrinkles, because that would enhance yung kanyang self-esteem. And then, kailangan natin tiyakin din na there are times maybe na pagka sobrang lalim na because probably yung client natin is because even if 45-year-old professional siya, ang daming stress sa buhay, minsan grabe na yung mga wrinkles, no? May mga ganun. Or minsan naman, hereditary. Sa minana niya sa kanyang mga magulang na talagang bata pa lang may wrinkles na. Yung ganon, no? So, we have to be realistic in offering what we can give them at the same time yung realistic na mga output na result. Okay? Na kailangan i-ano natin sa kanya na, ma'am, pwede po natin magawa ng paraan po yan, subalit hindi po natin totally mawawala. Okay? Lalo na kung tumatanda yung tao. Diba? Kasi maring may treatment sa ngayon, pero after a few years, babalik na naman yan. Okay? So, ganun yon. And of Yes. course, oh, yung paano din kailangan natin ma-assure yung kanyang history din. We will know ano yung past history niya. Siya ba ay hiyang sa mga medical procedures? Siya ba yung gamot na iniinom ay hindi nagre-react yung kanyang katawan? Or meron ba siyang underlying conditions? Meron ba siyang hypertension? Meron ba siyang ano tawag nun? Diabetes? Yung gano'n, no? So, this one has to be included doon sa ating parameter, sa ating gagawin sa pag-aasikaso ng ating client, no? So,
parang lumalim na tayo, no? Parang napunta na tayo dun sa gawain ng ano eh, ng gawain. Anyway, ano naman to, it's a nice, ano, parang ano natin, na exposure natin. Kahit paano, we go deeper a little about these things because eventually you may not know kung ikaw magkakaroon ng sariling business, then probably if you have the enough resources, then you could do just the same. Okay? Ano yung mga key points? Tandaan natin, nandito is consultation is the most important step. Dito magsisimula lahat. Kaya nga yung sabi mo kanina kailangan ano siya, mapapayapa siya, na ma-relax siya, kailangan magkaroon ng trust, no? That ensures Yes. the client is a good candidate or that we would deliver, no? So yun yung mahalaga dun sa consultation. Pangalawa, mahalaga din yung informed consent. Ano yung informed consent? Ibig sabihin nun, papayag siya sa gagawin nating procedure. Kasi hindi pa pwede yun na mamaya blind pala siya. Nung gagawin mo pala, gagamitan mo na siya ng laser. Napakamahal na nun, no? Kung hindi niya alam, tapos baka sabihin niya, hindi ko naman sinabi niya, ile-laser niyo ako ba't niyo ako ni-laser? Sabi ko lang naman, Mm. yung gawin niyo. So, kailangan yan yung informed consent, no? Kasi yan na tataas yung bill. Okay? So, the client must understand the risks, the benefits, and alternatives. Yan. Okay? So, kaya nga yung ano, yung nasa frontline natin, yung mga nasa desk natin, yung mga receptionist natin, marami dapat silang alam eh. Hindi lang sila doon para mag-take in ng client at maningil, kung hindi andun sila para ipaliwanag, i-educate yung client, and then of course to be able to guide them along the way. No? At ang panghuli, mamanage yung expectations at maiwasan yung disappointment. Ito yung pinaka-critical factor here. No? Kasi tulad sinabi natin, skyrocket yung singilan dito eh. No? Hindi lang naman yan 100, 200, libo-libo pinag-usapan dito. Kaya kailangan clear na clear sa kanila ano yung pwedeng gawin, ano yung mga hindi pwedeng gawin. At the same time, dapat yung ma-manage yung expectation. No? Na kailangan ma-meet yung expectation. Otherwise, nagkaroon ng gap, mag-aaway na yan, no? Magagalit na yan, no? At ibabad mouth na kayo sa ibang tao. Okay? So, dito kailangan malinaw na ang ating goal is to enhance their whatever it is that they want to happen, pero hindi yun maging perfect. Yan, no? So, there's no such thing as perfect treatment. Ang delikado lang doon is kung hindi maayos yung diagnosis sa client, and then yung reaction niya sa medical mga topical ointment na nilagay natin is different, then parang kumbaga nasunog yan, and then nagtawag na siya ng social media, and then nagtawag na siya ng kung ano-ano diyan nalaman na ng lipunan. Yan ang malaking problema, no? Kaya mahalaga Yes. dapat marunong tayo mag-manage ng kanilang expectations at maiwasan yung tinatawag na disappointment. Ayan. Okay? So, yeah, it's almost I think 1 o'clock. Yan, lagpas na tayo pero tingnan natin yung counting slide na lang natitira. Ah, Ayan. So, mahaba-haba pa to pero siguro mamili lang tayo ng isa, no? Halimbawa, ito yung the boom in preventive aging, no? So, ito yung mga dito lumalakas yung yung Medispa, no? Kasi yung mga kabataan, yan, gusto na nila magkaroon ng mga treatments para maiwasan yung mga pagsasag ng muka, pagkakaroon ng mga lines, no? Yung mga gano'n, ng pangingitim kung saan-saan, pagtubo ng mga hair kung saan-saan, kailangan ma-prevent na yan, no? So, lumalakas yan. Sabi nga, there is a boom in it, no? So, pa-prevent yung aging. And then the rinse of treatments, this is a growing demand para sa subtle non-surgical enhancement that requires little or no downtime. Ibig sabihin nun, yan, yun, kasama pa rin sa prevention. Kasi pagka napabayaan, yun na yun, no? Alam naman natin, if anything that is being was ignored, pwedeng lumala. So, ayan, mga kabataan ngayon, mahilig na sa gano'n, no? Yung, lalo yung mga may pera, kayang-kaya na nila, no?
At integration din ng AI, no, artificial intelligence, no. So pagdating sa mga skin analysis, yung mga gano'n, ng mga highly personalized treatment, ano na, high-tech na ngayon, no? Very very high-tech na, no, kasi napapasukan ng artificial intelligence. Okay? So many spas have an ethical duty to avoid over-treating clients, to be honest about what results to be achieved, and to refer clients to a surgeon if and when the situation has become kumbaga hindi na nakokontrol, no? Kumbaga magkakaroon na siya ng lasting damage, no? So yun yung tinatawag dito na ethical considerations. Okay? So I think kunti na lang tong slide natin. Tingnan na lang natin tong natitira. Ayan, magkaroon tayo ng kunting quiz. Okay? Hindi to graded Number 1, pakibasa mo nga, Rhea. A client wants a relaxing Swedish massage and paraffin hand treatment. Oh, which is which? Ano yan? Day spa or medical spa? Day spa po. Day spa, bakit? Kasi po yung the word po na relaxing Swedish massage is more on, yes po. And then yung Pampering, no? Pampering. yes po, pampering, yes po, for the hand treatment din po, yung paraffin hand treatment. Yung number 2. Clients wants to reduce an appearance and deep frown lines between their eyebrows. Medical spa po. Med spa. Med Yes spa. po. Good. Check. Okay, yung pangatlo. Facility is overseen by a medical director who is a doctor. A medical spa rin po. Medical spa. Okay, almost And perfect. then the primary goal is stress reduction and pampering. Day spa po. 100%. Yeah, Congratulations. thank you. Yes, thank you po. Okay, so there you are, no? So at least we already have an idea kung ano yung pagkakaiba ng day spa at ng medical spa. Okay? So I think that ends our topic for today under sa ilalim ng medical spa. And I'm so happy because naka-perfect ka sa iyong quiz. Thank you po. Thank Quiz you mo. po. Ayan. So by next, hindi pa ako magbibigay but anytime magbibigay na ako ng assignment I would like you to also learn how to do research and then ipipresent mo rin sa klase sa atin. Pero na lang, yung mga very simple lang naman na mga topics na pwede mong ipag-usapan sa klase. Part ito ng Okay iyong po. deliverable under the program, under sa ating spa management course. Okay, so do you Okay have po. any Noted po. clarification or question, Rhea? So far, okay naman po. Na-understand ko po yung ating na topic today. So Yes. thank you so much po. Okay. So thank you so much and see you, and then I'll edit this one, i-upload ko uli para mapanood din ng boss mo. Yes Kasi po. yung Sorry po, wala papalapit po si Doc today kasi may gawain po sila sa church. I think hanggang gabi po. That's why wala busy. po si Doc po. Sige po. Sige. Bye for now. God bless.